Ano nga ba ang tinatawag na bail o piyansa? Saan nga ba napupunta ang pera na ginagamit sa pagpapiyansa? Yun po ang pag-aaralan natin sa video na ito. Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Kayo po ay patuloy na nanonood sa ating YouTube channel, ang Guro, Batas at ang Bayan. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Mga kaibigan, kung mayroon kang tanong, bisitahin kami sa aming Facebook page at Attorney Rusty T. Adarayan. Simulan natin ang ating talakayan mga kaibigan. Ano nga ba ang tinatawag na bail o piyansa? Well, bail is a security given by the accused or his bondsman to guarantee the appearance of the said accused before any court as required under certain specified condition. So this is a guarantee, a security that the accused will show up before any court. Magpapakita siya sa hearing. Kapag ang accused ay naka-bail o nakapiyansa, bibigyan siya ng temporary liberty o kalayaan. Hindi ibig sabihin na ang akusado ay nakapiyansa, tapos na ang kanyang kaso dahil laya na siya. Hindi po ganon. Habang siya ay nakapiyansa, nasa temporary liberty, patuloy na lilitisin, didinggin ang kanyang kaso. Ngayon, kung napatunayan na talagang siya ay may sala, dadakpin siya, pupulutin at ikukulong. Mayroon tayong bail because of the presumption of innocence. Dahil ang mga akusado, kung hindi pa napapatunayan na talagang sila ay may sala, itinuturi silang inosente hanggang mapatunayan sa korte na sila ay nagkasala o ita-proof beyond reasonable doubt. Mayroon tayong iba't ibang uri ng bail. Ang una is corporate surety. Pangalawa is property bond. Pangatlo is cash deposit. At pang-apat ang tinatawag na recognizance. So ang pinakamadali dyan sa lahat ay ang cash deposit. Mayroong mga kaso na hindi maaari makapagpiyansa ang akusado. Ano-ano ang mga ito? Una, when a person is charged with capital offense or an offense punishable by reclusion perpetua or life imprisonment. Ano-ano ang mga kaso na halimbawa? Halimbawa, yung murder or rape. So, hindi ka maaring makapagpiyansa kung ang kaso mo ay murder or rape. Pero mayroon pa namang ibang mga remedy. Pero maaari ka pa rin makapagpiyansa if the guilt of the accused is not so strong. Ang gagawin mo lang, magfa-file ka ng petition for bail at ang court na ang magdi-decide kung ikaw ay igagrant ng temporary liberty o hindi. Pangalawa, bail is not allowed after judgment of conviction become final. So kung mayroon ng judgment that you are guilty beyond reasonable doubt, hindi ka maaring makapag-bail pag ang judgment na yun is final. So halimbawa, ang kaso mo ay nakaapila pa sa mataas na hukuman, ngunit tinatulang ka na sa mababang hukuman, maaari ka pa bang makapagpiyansa? Yes, maaari ka pang makapagpiyansa dahil hindi pa final ang iyong conviction dahil nakaapila pa ito sa mataas na hukuman. Ngunit kapag lumabas na ang desisyon ng mataas na hukuman at ikaw ay convicted pa rin, proof beyond a reasonable doubt, ikaw ay hindi na maaari makapagpiyansa. Pangatlo, bail is not allowed if the accused has already commenced to serve the sentence. Kung ang akusado ay nag-umpisa nang iserve ang kanyang sentence o ang kanyang penalty, hindi na siyang maaari makapag-apply pa ng bail. So saan po napupunta ang pera, halimbawa, na idineposito ng isang akusado o kaya bondsman? Yun ang tawag natin sa isang tao na kung saan sa kanya nanggaling ang property o money or any other guarantee for
for the temporary liberty of the accused. Saan nga ba napupunta yon? Well, kung pera yan, nasa bangko lang yan, nakadeposito. Halimbawa, kung ay nahatulan na as guilty beyond reasonable doubt, maaari mong makuha yung iyong piyansa. O kaya ikaw naman ay acquitted tapos ng kaso, maaari mo nang makuha o ma-withdraw ang iyong piyansa. Ngayon, ano naman ang mangyayari kung ikaw ay naka-bail at hindi ka umattend sa hearing na kung saan ikaw ay pinatawag ng court? Kinakailangan na ikaw ay nandoon. Kailangan ang presence mo sa court. Ngunit hindi ka umattend. Yung po ay mapuporfeit in favor of the government. So, hindi mo na siya makukuha. It will be forfeited in favor of the government. At ikaw na hindi uma-attend ng hearing, despite notice, maaari kang dakpin uli at ibalik sa kulungan. So yun po mga kaibigan, ang tungkol sa bail o piyansa. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay po!